online. This is Radio Agri 90.1 FM Filmec. Owned and operated by the Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. Sharing knowledge, news, and information. Empowering farmers through farm mechanization. Radio Agri 90.1 FM Filmec. A food-secured nation for everyone. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig. Thursday na naman ngayon mga karadyo Agri. At ako po si Akin at kayo ay muling nakatutok sa Cocotalk, usapang shared processing facilities. Pero bago ang lahat, bago po tayo magsimula sa ating programa, gusto ko muna ipakilala sa inyo ang bago nating makakasama dito sa Cocotalk. Magandang araw po sa ating mga ka-Radio Agri. Ako po si CJ, ang bagong makasama ninyo tuwing Tuesday at Thursday mula alas 3 hanggang alas 4 ng hapon dito lamang sa Cocotalk, usapang shared processing facilities. Ito ang programa kung saan ating tatalakayin ang iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa coconut farmers and industry development plan, integrated processing, and coconut of downstream products o shared facilities component ng Department of Agriculture, Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM, Filmec, kasaganan para sa bayan. Yes, welcome CJ, ang bago nating host dito sa Cocotalk. At ito ang una mong airing, diba? So tatanungin natin, how are you feeling right now? Very Miss Universe. Oh, diba? Ano ba, very nervous. Pero hope looking excited ka ba? Looking forward. Looking forward. Yes. Dahil marami tayong topics na i-cover dito sa ating program, di ba? So, bago tayo mag-proceed sa ating discussion, unang-una ay bigyan muna natin ng shout-out ang ating mga tagapakinig, lalong-lalo na unang-una ang ating Director 4 ng Filmec, kay Dr. Jonicio G. Alvendia. Magandang hapon po. Ang ating Director 3, kay Sir Joel Vidator. Ang head ng CTF FMOD kay Dr. Andres M. Tuates Jr., ang ating chief ng Applied Communication Division kay Sir Elijah Z. Davalos, at pati na rin sa lahat ng division chiefs ng Filmec. Magandang hapon po. Okay, we'd also like to greet po, good afternoon to Sir Jet Molet Subaba, the STIP Section Chief, to Ma'am Bess G. Magararu, the STIDS Section Chief, and to the rest of the Applied Communication Division staff, and to the rest of the Filmic community. Also to our security force and the drivers po na naka-travel this afternoon. Yes, sa lahat ng mga nakikinig dyan sa mga offices, gusto namin kayong batiin ng magandang hapon at sana ay isang productive ang hapon po ninyong lahat. Yes. At bago ang recap sa naging kwentuhan from our last episodes, pwede pang mag-look back din tayo sa mga naging kaganapan dito sa Filmec ngayong buwan ng February, di ba? Time flies nga dahil nasa huling linggo na tayo ng buwan. Noong February 10 naman, nagkaroon ng Pahuway 2.0 kung saan tinatawag na 2025 Pahuway, a Workplace Wellness Day na isang buong araw na selebrasyon para sa lahat na empleyado ng Filmec. Ayan, during that day nga din po ay nagkaroon ng talks kung saan may mga nakasama tayong mga speakers na nagbahagi rin ng iba't ibang topics para sa mga empleyado ng Filmec. Noong hapon ay nagkaroon ng mga Connections Carnival na itinampok naman ang mga booths ng kani-kaniyang pakulo ng bawat divisions dito sa Filmec. Pagkatapos nga rin ng maghapong pag-e-enjoy sa mga booths, ay dumako naman tayo sa last part ng event. Tinawag nga itong Life After 5 program
kung saan naman napanood natin ang entries ng clusters sa Life in Reels at noong gabi rin na yon ay nagkaroon ng awarding para sa Best Booth at maging ang nanalo sa contest na Life in Reels. Yes, kaya naman gusto nating i-congratulate lahat ng naging winners natin during the 2025 Pahuway. At syempre sa lahat ng mga nakisaya sa 2025 Pahuway, kung saan entitled yung Filmic staff, diba, na mga dumalo ng 1 day na compensatory time off na maaari nilang magamit kung nais nilang magpahinga. Dahil yun nga naman ang goal naman ng Pahuway, diba, para makapag-rest. Unwind, diba? From the word nga na pahuway. And lastly, thank you din po sa Filmic Human Resource Management Office na nag-prepare ng event na ito para sa lahat ng mga empleyado ng Filmic. Maraming salamat po. Yan. Halos katatapos lamang din ng successful na Radio Agri 90.1 FM orientation for new hosts from other divisions. Yes. Nagsimula nga po ito last Monday from February 24 to 25 na pinangunahan syempre ng ating mga Radio Agri staff. At nagtapos ito sa isang tour dito sa ating radio booth. Wow! Kasama ang mga participants from other divisions. Kaya naman, masisiguro natin na mas marami tayong aabangang mga programa. Maaring sa mga susunod na buwan ay maaari na rin nating marinig ang mga boses ng iba pa nating mga kasamahan dito sa Filmic. Yes, pwede naman we go straight naman to the recap po of our last episode. Yes. At kaugnay nga nung nakatatapos na activity para sa ating radio program, nais natin bitahan ng ating mga tagapakinig na abangan yung mga susunod pa nating programs na mapapakinggan dito sa Radio Agri 90.1 FM. And for today's episode naman ay syempre magre-recap tayo ng napag-usapan natin noong last episode. At ano nga ba yun, di ba? Kung maalala natin, kung sa mga hindi po nakapakinig ng last episode, ito po ang ilan sa mga napag-usapan natin. Na-share natin dito sa program ang ilan sa mga produkto ng Shared Processing Facilities under CFIDP. Muli, ang Shared Processing Facilities o ang SPF ay isa sa mga program components ng Coconut Farmers and Industry Development Plan o ang CFIDP. Yan, ito nga po ang component na ipinatutupad ng DA Filmic upang mapaunlad ang pagpoproseso ng niyog sa bansa at mapaangat ang kita ng mga magniniyog. Ito ay ayon sa itinakda ng Republic Act 11524 o Coconut Farmers and Industry Trust Fund Act. Ayon sa batas, may 10% na pondo mula sa nasabing trust fund kada taon ang ilalaan para sa pagtatatag at pamamahagi ng mga shared processing facilities. Yes, at ang sinasabi nga, itong shared processing facilities, yung component ng Filmic. Sa ilalim ng CFIDP, hindi kasama natin yung mga partner agencies, implementing agencies sa pagpapatupad nito para sa mga coconut farmers natin. At para naman sa ilan sa mga produkto ng shared processing facilities, unang-una meron tayong sinasabing copra crude nut oil or refined and deodorized coconut oil. Pangalawa, meron tayong desiccated coconut. Alam mo ba ito, Miss CJ? Yeah, desiccated coconut. Ayun sa nabanggit din po last episode, ito yung mga pinatuyo pong yung meat ng coconut, diba, na ginagamit sa desserts. Yan. Pangatlo, merong virgin coconut oil na I'm sure ay lahat naman na nakakalam kung ano ito na ginagamit lang hindi sa food. Syempre, pwede rin sa beauty products, diba? Pangapat, meron tayong coconut coir, also ang coconut shell, coconut sap, at ang young coconut. Pero sa nakalipas na episodes ay nag-focus lang tayo sa copra crude nut oil at refined deodorized coconut oil, pati na rin ang angkop na shared processing facilities para dito. CJ? Yes, next naman ay yung ang integrated white copra centrals or
IWCC. Ang role naman ito ay mag-produce ng white copra na may 6% na moisture, coconut water concentrate, balat ng niyog at uling. Bibili ito ng mga walang bunot na niyog at ipoproseso ito bilang white copra. Ito ay may patuyuan, Yes. cocoa water setup at biomass fired furnace. Bukod pa rito, ang mga pangunahing bahagi naman ng IWCC ay mga dryer na may pinilit na hangin o yung pressured air at hindi direktang pinapainit. Ito ang kagamitan para sa pagbawi ng tubig ng niyog at mga fuel efficient na biomass fired furnace. Ang labis na balat ng niyog ay ibebenta naman sa mga integrated facilities ng paggawa ng uling. Yes. At samantala naman, ang tinatawag nating copra buying stations, ito naman ay bibili ng partially dry na copra mula sa mga magsasaka at agad itong i-re-dry upang maabot ang ligtas na 6% na moisture content at maiwasan ang paglago ng amag. Ang amag ay magdudulot ng mataas na aflatoxin at free fatty acid levels at magiging sanhi ng madilim na kulay ng langis. Ang hakbang na ito ng redrying at ang pag-iwas sa isa o dalawang layer ng mga negosyante ay magdudulot ng malaking pagtaas sa kita ng mga magsasaka. Ang mga pangunahing bahagi ng copra buying stations ay mga dryer na may indirect heating at forced air. Yan nga ang ilan sa mga naibahagi natin last week dito sa ating programang Coco Talk, usapang shared processing facilities. Actually, marami nga pong mga shared processing facilities o SPF ang maibabahagi namin sa inyo sa mga susunod pa nating episodes. Maglalaan nga tayo ng marami pang episodes in the future para mas maging maliwanag para sa atin ang bawat isang shared processing facility. Maaari din tayo magkaroon ng mga guests in the future episodes para mas maintindihan natin ang kakayahan ng bawat SPF. Sila rin ang makakatulong sa atin para mas maipaliwanag ng detalyado ang mga facilities na ito. Yes, dahil for now, syempre yung mga basics lang kumbaga ang naitatalakay natin dito. At mas importante naman na malaman nating mga tagapakinig mula sa mga talagang resource persons ng mga experts, diba? Ngayong episode naman ay ibabahagi muna natin sa inyo ang estado ng coconut industry dito sa Pilipinas. I-share namin sa inyo ang history at ang significance nito sa ating ekonomiya sa mga nakalipas na taon at hanggang ngayon sa kasalukuyan. Maging ang mga opportunities at ilan sa mga problems ng coconut industry ay tatalakayin din natin throughout the episode at sa mga susunod na episodes. For now naman, pag-uusapan natin yan lahat sa pagbabalik ng Coco Talk, usapang shared processing facilities. Isa sa mga pangunahing programa na ipapatupad sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan ay ang pagtatayo ng mga pasilidad na tatawaging Shared Processing Facilities para sa pinagsama-samang pagproseso ng mga produkto mula sa niyog. Gaya ng ipinag-uutos ng batas, 10% ng taunang alokasyon mula sa Coconut Trust Fund ay ilalaan sa pagtatayo at pagmamahagi ng mga nasabing pasilidad. Hangarin ng programang ito na pataasin ang halaga ng niyog sa lokal at international na pamilihan. Ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec kasama ang buong pamunuan ng BCA ang siyang mangunguna sa pagpapatupad ng mga aktibidad ng programang ito. Katulong ang pakikipag-ugnayan sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan tulad ng DPWH, DTI, CDA, ATI, TESDA, BAI, NDA, HBCDP, DBP o LBP at DOST. Ang mga ahensyang ito ang maghahanda ng mga kani-kanilang work and financial plan sa bawat taon ng implementasyon ng programa. Gayon din ang pangangasiwa sa pagkuha at pag-install ng mga kaukulang makinarya at kagamitan. Higit sa lahat,
Tungkulin ng pamahalaan na maayos ang paggamit ng pondo at maghanda at magsumite ng mga kaukulang ulat ayon sa pagpapatupad ng iba't ibang mga proyekto. Ang shared processing facilities ay inaasahang magbubukas ng mga negosyong nakabase sa bawat komunidad na nilapatan ng mga praktikal na solusyon sa sistema ng pagproseso tungo sa pagpapaunlad ng lokal na industriya ng niyog. Bukod pa riyan, kasama rin sa programang ito ang pagproseso ng mga sari-saring produktong pang-agrikultura tulad ng kape, kakao at mga alagang hayop. Ang mga pasilidad ay magkakaroon ng angkop at dekalidad na mga makina at kagamitan batay sa panukala o kagustuhan ng mga benepisyaryo nito. Ang nasabing facility ay binubuo ng gusali, kagamitan at makinarya sa pagproseso, mga pasilidad sa imbakan, sasakyang panghakot at pangtransportasyon, kagamitan sa pag-aani ng niyog, mga pangunahing instrumento sa pagsubok at iba pang pantulong na kagamitan para sa pagproseso. Ilan sa mga halimbawa ng itatatag na mga processing facilities ay mga sumusunod: Integrated White Copra Centrals, Copra Buying Stations, Integrated Coconut Processing Centers, Cocoa Sap-based Processing Facilities, Cocoa Coir Processing, Coconut Shell Charcoal Granulating Plant, Cocoa Food Center, Integrated Processing Facilities for Buko, Cacao and Coffee Processing Centers, Dairy Milk and Livestock-based Processing Centers at Farm Service Crews. Sa pangkalahatan, layunin ng programa ang makapag-ambag sa pagtaas ng kita ng mga magsasaka sa pamamagitan ng pagproseso at pagdaragdag ng halaga sa kanilang produkto. Bilang inisyal na panimula sa unang taon ng programang ito, 500 million pesos ang inilalaan upang tustusan ang paglalagay ng mga angkop na makinarya at iba pang mga pangunahing kagamitan na kinakailangan para maitatag ang mga pasilidad. Ang mga target na grupo ng proponent at benepisyaryo ng programa ay ang mga kooperatiba ng magniniyog o kung wala ito, maaari din ang mga lokal na pamahalaan ng mga natukoy na bayan na may malawak na produksyon ng niyog. Gayunpaman, ang mga LGUs na ito ay dapat lumikha ng mga lokal na konseho ng maliliit na magsasaka upang mapagkalooban ng mga mekanismo para sa konsultasyon at aktibong pakikilahok. Yes, magandang hapon pong muli at sa ating mga tagapakinig ngayong hapon, kayo po ay nakatutok pa rin ngayon sa Coco Talk usapang Shared Processing Facilities dito lamang sa Radio Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. At gusto natin batiin ang mga nakikinig sa atin ngayon, lalo-lalo na nakatutok sa ating live stream sa Facebook page. Magandang hapon po. Good afternoon po. Yes. At gaya nga ng sabi natin, ngayong Thursday naman, pag-uusapan naman natin ang industriya ng niyog dito sa Pilipinas. Yan, bago ang lahat, magpasalamat muna tayo sa Philippine Coconut Authority of PCA dahil karamihan sa mga maibabahagi natin ngayong hapon ay base sa mga impormasyon na galing sa kanilang official website. At maaari rin ninyo po itong makita online. Bisitahin lamang po ninyo ang kanilang official website at para na rin sa mas updated at detalyadong mga impormasyon tungkol sa coconut industry ng bansa. Yes, kaya naman, thank you po Philippine Coconut Authority at please check out ang kanilang website para sa impormasyon na pag-uusapan natin ngayon. Kaya naman, sabay-sabay nating alamin kung paano nga ba umusbong ang industriya ng niyog dito sa bansa. So, bali magkakaroon tayo ng medyo history lesson, look diba? back. Major look back. Major look back kasi ang mga dates na pag-uusapan natin ay hindi lang 10 years ago. Siguro, 100. Kung may 100 of years ago, diba? So, to start off, noong 1642, napakatagal na panahon na, diba? Talaga history lesson to. Sa ilalim ng pananakop ng mga Espanyol, nagsimula bilang isang colonial crop ang niyog kung saan ipinatatanim ito ng sapilitan sa mga native sa bansa. Nagsimula lang ito maging isang important agricultural crop by the turn of the 20th century. So by 1900s. Yes, so kung makikita natin, 'di ba, parang 'yun yung pinagmulan ng coconut industry sa bansa na from colonization, 'di ba?
Dumako naman tayo sa 1840s at noong 1840s, bukod sa lokal na konsumo, nag-export at nag-trade rin ng coconut products in small quantities or sa maliliit na quantities lamang sa mga Chinese or Malay traders ang Pilipinas. So, ina-export na natin yung mga coconut products natin by the 1800s. Gumagamit rin ng coconut fibers at coconut oil ang mga Spaniards bilang pagkain ng mga sailors na involved sa Manila, Acapulco galleon trade. Oh. Pero kung iisipin po, parang hindi lang negative yung naging impact ng colonization sa atin. Kasi to think that na nagsimula siya as colonial crop, then eventually naging important crop and very important na crop na rin in the present. Yes. Diba? At tulad nga sabi natin, naging involved siya sa Manila Acapulco galleon trade, diba? Para sa mga hindi familiar sa galleon trade, ito po ay isang commercial na ruta na nag-uugnay sa Pilipinas patungo sa Mexico at Espanya noong 16 hanggang 19 na siglo. Nagdadala ito ng iba't ibang produkto gaya ng pilak, ginto at mga kalakal mula sa Asia. 'Di ba? Kasabayan ng coconut yung mga ganun katindi na produkto na dinadala sa mga iba-ibang parte ng globo. Yes. Isang mahalagang bahagi nga ang galleon trade sa kasaysayan at kultura ng ating bansa. Nagsisilbi itong patunay sa kakayahan nating makipag-ugnayan sa ibang bansa na nagbigay ng mga bagong opportunity rin para sa mga Pilipino. Yes. And in 1898 naman, dahil na rin sa pagtaas ng demand para sa mga produktong tulad ng sabon, ine-export bilang raw material ingredients naman ang copra at coconut oil sa Europe. Wow, Europe. Nationwide ay worldwide talaga ang naaabot din ng produkto from the Philippines. Yes. Maging ang margarine din dahil cheaper substitute nga po siya ng butter. Wow, may ganung history pala. Yes. Diba? At sobrang deep din talaga ng history because in 1926 naman, nung matapos din yung pagsakop ng mga Spaniards sa Philippines, nasakop naman tayo ng US, ng Estados Unidos. Kaya naman, nagsimula na rin magkaroon ng demand ng US market for desiccated coconut. Ang desiccated coconut nga, na nabanggit na rin natin kanina, and then sa mga past episodes, ay ito ang pinatuyong nyog na sa kasalukuyan ay ginagamit na sa mga cake, pastries, at iba pang mga desserts. Wow, sarap naman. Nakakagutom sa isang mainit na afternoon. Yes, and samantala ang preferential treatment naman ng US para sa pag-export ng nyog at ang libreng pagpasok ng nyog sa Europa ay nagbigay daan din sa karagdagang paglago ng industriya ng nyog. Ibig sabihin, before ay free ang entrance kasi nga naman ay sila din yung malaking part or nagbe-benefit doon sa product na yon. So, and in 1935, yes, humigit kumulang $221.22 million naman ang ini-invest sa lupa at sa pag-i-improve ng coconut plantations, coconut oil milling, refining, and product processing. Kung iisipin nga po, 'di ba? Parang in the present, yun din ang goal and objective ng CFIDP SPF. Yes. And parang in the past ay sobrang malaking part na din pala siya or ginagawa na din. At yun pa rin ang goal natin ngayon. Ibig sabihin ba ay we need more kailangan pa natin ng more efforts, ganyan. More improvement, diba? Yes. Para rin siguro maka-catch up syempre na habang nag-e-evolve nga ang mundo. Kailangan din natin ma-improve yung mga pino-provide natin, lalo na sa coconut farmers, di ba? Yes. In line with this, noong 1935, noong 1930s din, nag-impose naman ng US ng $0.03 per pound na processing tax at dagdag na $0.02 na excise tax sa lahat ng copra and coconut oil imported sa Amerika. Ang excise tax, naging accounting tayo. Medyo yung mga topics natin, mga Karadyo Agri. So ang excise tax ay nakolekta mula sa mga produkto ng nyog sa Pilipinas
Tapos, ibabalik ito sa Philippine Commonwealth Treasury, pero hindi maaaring gamitin para sa pag-develop o pag-subsidize ng produksyon ng kopra, coconut oil at iba pang coconut products. Samantala, sa ilalim naman ng panunungkulan ni dating Pangulong Manuel L. Quezon, may average na 21 million pesos kada buwan ang nagmula sa coconut excise money na nairamit at nagbigay ng malaking pinagkukunan para sa annual national budget. Ginamit ito para sa pagtatayo ng mga kalsada sa Mindanao, sa pag-acquire ng lupa para sa mga home lots, tulong sa agrarian reform, agriculture, public health, public works, at pagpapromote ng commerce and trade sa bansa. Diba? Ang laki din pala ng naidulot ng from mga excise tax na sinasabi nga ng coconut industry. To think na naka-contribute sa pagpapagawa ng mga roads sa Mindanao and pag-improve nga ng iba-ibang sectors natin sa Philippines. Which is Mindanao din po ang largest na contribution sa production ng coconut in the country. Yes. So yes, sa panahon naman po ng World War II at hanggang sa pagtatapos nito ay patuloy na bumili ang Amerika ng mas marami pang copra at coconut oil para mag-extract ng glycerin. Kung kanina ay accounting, ngayon naman ay science naman na magagamit sa paggawa ng explosives. At ang oleochemicals na nakukuha rin ng niyog ay nagamit rin sa cosmetics, pharmaceuticals, emulsifiers, propellants, paints, and insecticides. Ang mataas na demand para sa copra at coconut oil ay nagtatag ng pundasyon ng ekonomiya sa pagmamanufacture at pag-e-export ng niyog during the early golden years of the Philippine industrialization. At pagkatapos naman ng World War II, mayroong karagdagang 80 million pesos na ginamit para sa rehabilitasyon pagkatapos ng digmaan. Ang refund ay natapos naman pagkatapos makuha ng Pilipinas ang kalayaan noong 1946. Kung titignan mo, 'di ba? Parang ang daming figures ng sa money nito, 'di ba? Yung coconut industry pala, ang dami niyang naging contribution sa history ng Philippines, all throughout the Philippines. Na kunwari nagsimula siya sa pagiging lang, 'di ba? Yung parang gagamitin ng mga Spaniards, tapos hanggang sa napakinabangan na din siya ng mga Filipinos. Yes, at kaugnay dyan, ito rin ang ilan sa mga mahalagang taon at impormasyon na nagmula rin sa Philippine Coconut Authority. Noong 1905, mayroong 210,000 hectares ng lupa na nakalaan para sa pagtatanim ng niyog na may kabuuan na 42 million na puno ng niyog. 1905 pa yun na. And 42 million na puno. 42 million, napakarami. Noong 1960 naman, lumaki pa yung lupa na nakalaan para sa pagtatanim ng niyog mula sa 1.60 million hectares, increasing to 2.283 million o 42% noong taong 1975. Sa parehong panahon, tumaas din ang export ng 39.56% mula sa 1.34 million metric ton hanggang 1.86 billion metric ton na nagbigay ng malaking kita sa export ng $483.80 billion na tumaas ng 79% mula $270 million. Almost half. Ang laki, diba? Nung itinaas po. At dollars hindi siya yun, pesos. Hindi pesos. At kaugnay din noong dekada 70 at nung sumunod na dekada, nagsilbing bagong yugto naman sa pag-uunlad kasama na ang pagpapatupad ng Coconut Stabilization Levy upang mapigilan ang epekto ng inflation na dulot ng mataas na presyo ng kopra at coconut oil sa world market. Yan. So, kaugnay din ito, ang levy naman ay ginamit upang panatilihin ang mga development programs gaya ng coconut replanting, fertilization, scholarship programs for deserving children of coconut farmers, pagbibigay ng mga coconut oil mills, research and development, at pagkakaroon ng Coconut Farmers Bank and Investment. Kung makikita natin dito, in the present, yun nga din ang goal ng CFIDP. Yes, exactly. And in the past, ay ginagawa na rin siya. So, in the present, kailangan lang natin ng patuloy na enhancement din and improvement, and makikukonect talaga tayo sa mga farmers kung ano talaga yung kailangan din nila.
Exactly. Yan, subalit ang stabilization levy nga ay nagtapos at nasuspende noong 1982 dahil sa mga naging kontrobersya sa paggamit ng pondo mula sa levy na isang malaking usapin rin na kailangan ng masusing pananaliksik din patungkol dito. Kaya naman, dito po muna natin puputulin ang usapan patungkol sa history ng coconut sa bansa. Yes. Napakalusog ng discussion na to dahil tinalakay nga natin yung history, di ba? And hindi lang siya a few years in the making. Yes. Talagang pinag-usapan natin yung kauna-unahan ba, di ba? As nagaling sa Philippine Coconut Authority. So, at dito na rin po natin puputulin ang ating episode ng Coco Talk. Nais po nating batiin ang nakikinig sa atin at nanonood sa ating live stream kay Sir Cesar Montana. Magandang hapon po. Maraming salamat po sa panonood ninyo sa episode na Coco Talk. Yes, at abangan natin sa susunod na episode next week sa Tuesday. Pag-uusapan naman natin ang opportunities naman and challenges. Diba? Kasi syempre magkasama yan, hindi lang naman opportunities, kailangan may challenges din. At yun na nga po, ito po yung maraming salamat po ulit sa pakikinig. Muli ako po si Akin at kayo ay tumutok sa Coco Talk, usapang shared processing facilities. Ito ang programa kung saan nating tatalakayin ng iba't ibang topics, impormasyon, balita at usapin patungkol sa CFIDP, Integrated Processing of Coconut and Downstream Products o Shared Facilities component ng DA Filmec. Yan, at ako naman po si CJ. Samahan ninyo kaming muli sa susunod na linggo dahil marami pa tayong tatalakay na tiyak na matutulungan tayo upang mas maunawaan ang kahalagahan ng programang ito. Sa susunod na episode ay mas kikilalanin pa natin ang CFIDP o gaya nga ng sinabi kanina ay patungkol naman ito sa mga opportunities and challenges in the coconut industry. Dito lamang yan sa Radio Agri 90.1 FM. Filmec, kasaganaan para sa bayan. Bye! Bye po!